Makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ito ang tugon ng ilan sa mga Kingdom citizen na naniniwala at dumidepensa kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kung bakit, ating alamin sa ulat ni Hannah Jane Sancho. Now, if pastor is unrighteous, common sense common sense lang eh. If pastor is unrighteous, pastor cannot produce righteous men and women out of us. Diba? If pastor is abusing women, pastor cannot produce dignified women. If pastor is abusing children, bakit pa ipinatayo ni pastor ang Children's Joy Foundation that has been feeding and sending children to school? Not just the Filipino children, even ang mga banyaga, tinutulungan ni pastor. So for me, ang kanang mga accusation nila dili na tinuod. Dili jud na siya tinuod. Kay makit-an man nimo, you can see man good the tree by its fruits, and look at the fruits, di ba? Look at the fruits. Look at the products of look at pastor's products. It's us. Di ba? Meron bang human trafficking na nag-aaral? Masarap ang pagkain, provided ang lahat. So yun ang hindi ko malubos maisip bakit may gano'n na allegation kay pastor na human trafficking na kung tutuusin, provided naman lahat dito eh. Kung, sa mga bata, pinapaaral. Alam mo yung talagang meron tayong Children's Joy Foundation na kung saan talagang tinutulungan ni pastor. So malabo yung human trafficking. Yung rape naman, hindi naman, yun nga nakakatawa kasi yung mga nagbintang kay pastor na mayroon daw rape, sila yung may mga record dito sa loob ng kalaswaan. Sila pa yung kumbaga yung may ganang humarap mag-testify ko, no, tapos yung binabasa naman nila na statement nila is scripted, gawa-gawa lang. Tapos kung talagang na-rape ka, kusang kusang lalabas sa iyo yun eh. Hindi mo na kailangan pang merong script na babasahin. Sa nakalipas na halos 4 na dekada, magmula nang maitatag ang Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi tumigil ang butihing pastor sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya naman, hindi na nakapagtataka pa kung bakit naging mabilis ang paglago ng KOJC na mayroong mga miyembro sa 200 bansa at 2,000 syudad sa buong mundo. Ilan lamang sa mga reporter ng SMNI ay nagbahagi din ng kanilang saloobin kaugnay sa mga aligasyon laban kay Pastor Apollo. Sina Jason Rubrico at Almar Forzuelo na nasa murang edad pa lamang ay nakilala at nakasama si Pastor Apollo. Ibinahagi kung sino para sa kanila si Pastor Apollo. Pastor is not just a pastor for me and to the Kingdom citizens preaching the Word of God, but pastor for 11 years that I am staying here in the Kingdom as a KOJC missionary. Pastor has been a father to me. He has been guiding me towards the righteous life. And actually, yung pagpasok ko dito sa KOJC, sa Kingdom, Pastor didn't promise me anything, no? But throughout the years, Pastor has provided me everything, from education, from shelter, food, sa lahat ng mga pangangailangan namin. And tinupad ni Pastor yung pangarap ko way back when I was in high school to become a news reporter. Tinupad yan ni Pastor. And pinadala kami ni Pastor sa kahit saan mang bansa. He's been a good provider, not just to me, but to all of us Kingdom citizens. And I'm so blessed because beyond these physical and material blessings that I've been receiving in my life as a Kingdom missionary, is the pastor has promised us the eternal life together with the Almighty Father. I'm so blessed. For me, Pastor Apollo C. Quiboloy is my guide because of his teaching na talagang nasa yung baon ko kung saan ako pumupunta. Yun talaga yung guide ko na para talaga hindi ako pariwara o mapunta sa kung saan man na
sanlibutan na mga gawa dito sa mundo. Then for me, Pastor Apollo Sikibuloy is my father because he provided na kung ano man yung, kumbaga, kasi lumaki ako sa mahirap na pamilya, so kung ano man yung kumbaga naging kulang na sa aming pamilya, kumbaga natustusan o nabigay po yun ni Pastor. And then for me, Pastor Apollo Sikibuloy is my savior kasi kung hindi niyo po na itatanong, lumaki ako sa pinaka-worst na lugar sa Davao City na kung saan tinawag siya na Barpa, Baryo Patay, dahil nga doon yung kumbaga yun yung pinaka-worst na lugar sa Davao City. So for me, Pastor Apollo Sikibuloy is my savior kasi nga pagpasok ko as kingdom missionary, tinanggap ako ni Pastor na hindi tinignan kung saan ako galing, walang background check na nangyari. So talagang tinanggap ako ng buo ni Pastor. Ang pagkakakilala ng mga miyembro ng KOJC kay Pastor Apollo ay hindi lang base sa kung anong sinasabi ng ibang tao dahil mismo sila ay saksi sa kabutihan ni Pastor Apollo. Kaya naman, tatayuan nila ang pagdedepensa sa butihing pastor. Actually, when I heard these allegations, these accusations, sinabi ko lang sa sarili ko na, and alam ko sa sarili ko, na hindi totoo ang mga akusasyon noong mga kingdom missionary dati na lumabas at tumalikod sa paglilingkod. I've been here in the kingdom 11 years, in the KOJC, may mas matagal pa sa akin. And kung may nag-aabuso man dito sa loob ng kingdom, hindi kami bobo para hayaan lang yung sarili namin na magpaabuso. And if that's true, if pastor is abusing children, kaya nung sinasabi nila, dapat yung mga bata, pag makita si pastor, takot na takot, nanginginig. If pastor has been abusing women, pastor cannot produce or pastor will not produce mga dignified women. Just like our kingdom administrators. If that's true, dapat yung mga babae dito sa kingdom, number one, sila yung mga umalis dito. 'Di ba? Sino ba ang bobo? Sino ba ang tanga na magpaiwan ka dito sa kingdom? Tapos hayaan mo yung sarili mo na maabuso, 'di ba? And kung sinabi nila na may human trafficking dito sa loob, nang re-recruit ng mga tao, that's not true. Because everyone knows, even yung mga lumabas dito sa kingdom at naninira ngayon, nire-respeto ni pastor yung freedom of choice namin. Nire-respeto ni pastor yung kalayaan na mamili ng bawat tao, especially nung pumasok dito sa kingdom. Actually, walang pinilit dito. Walay gipugos diri nga mahimong makasulod sa kingdom. Walay gipugos diri na mahimong KOJC missionary. Lahat kami dito, ginamit namin yung choice namin na maging kingdom, na pumasok dito sa loob ng KOJC. At pinili namin na makasama si pastor. And now, sinabi rin ni pastor na if you cannot live up dun sa kingdom standard, pastor said that you are free to go. So dito sa Kingdom Nation, tinuturuan tayo na maging mga respetado ni pastor, yung both babae at lalaki. Then yung isa sa turo ni pastor dito sa kingdom culture is yung single blessedness. So yun yung one step higher sa yun yung paniniwala natin na i-offer natin yung ating buhay holy and acceptable sa ating dakilang Ama. So hindi though merong pamilya merong nabubuong pamilya dito, pero meron din tayong sinusunod meron pa rin tayong sinusunod na rules. So hindi ka pwedeng gumawa dito ng kumbaga yung masyadong makalaman na gawa. Kumbaga hindi tayo tinuruan ni pastor na maging hayop na kung ano yung gusto mong gawin, magagawa mo at gagawin mo. So meron tayong sinusunod dito na rules nga yung para maging banal sa harapan ng ating dakilang Ama. Yun ang sinusunod natin, yung kalooban ng dakilang Ama. So
For example lang, kagaya din sa mga Catholic, di ba, may mga madre, may pare, na ino-offer nila, choice nila yon na i-offer yung sarili nila na maging single lang para lang sa kalooban ng ating dakilang Ama. So men and women inside the kingdom, here in the kingdom of Jesus Christ, are treated equally. And here, yung relasyon namin sa pagitan ng babae at lalaki, it is bound by the kingdom standard, which is may proper decorum and with respect, and we treated the women as our sisters, and they treated us as their brothers. So all of us here are sons and daughters of the Almighty Father. So dito sa loob ng kingdom, yung number one talaga na turo na pastor, especially sa atin, mga lalaki, we should respect the women. That is why the women inside the kingdom are dignified. Kasi number one na ang gusto na mangyari ni pastor, na ayaw niyang mangyari sa mga KOJC missionary, gaya ng mga babae na nasa labas, na hindi nire-respeto, binabastos lang. It's a big no-no here in the kingdom. Here, women are dignified. And women are empowered. Look at our kingdom leaders. Look at our kingdom administrators. Mostly dyan, mga babae. Why? Because pastor wants them, or pastor wants women to be empowered, to become dignified. Hindi na bago pa sa bansang kaharian ang dumaan sa pagsubok, at sa panahon ng pagsubok, dito nakikita ang katatagan ng bawat miyembro at manggagawa ng KOJC. Nakita ng buong mundo ang tunay na tatag ng KOJC sa naganap na 16 na araw na siege, kung saan iligal na kinubkob ang sagradong lugar ng bawat kingdom citizen sa Davao City. Pero sa kabila ng mga mapait na pangyayari, walang bumitaw na taga KOJC dahil nangingibabaw ang mga turo ni Pastor Apollo Sikibuloy, ang overcome evil with good o daigin ng kabutihan ang kasamaan. I cannot imagine my life na nasa labas ng kingdom. I cannot imagine my life without pastor. And I'm so grateful that nakilala ko si pastor, dahil kay pastor nabago yung buhay ko. And not just me, but all the kingdom citizens, all the kingdom missionaries, from the children, men and women, and the senior citizens. Binago ni pastor yung buhay namin. Pastor, first of all, thank you for everything that you have done to us. I'm so grateful. I've been there inside the KOJC compound for 2 months, and I've witnessed the abuses of the authorities, of the policemen. And September 8, we thought that will be the last, yun na yung pinaka-last day ko. And I was texting yung mama at papa ko at yung mga pamilya ko, na sabi ko sa kanila, hindi ako nagsisi na nakilala ko si pastor. Hindi ako nagsisi na nakapasok ako dito sa kingdom. If serving the Father through the appointed Son will cost my life, it's a privilege, and I will be proud na I have offered my life to the Father through the appointed Son. Pastor, salamat kayo for everything that you have done to me. Pastor, thank you for changing my life. If wala ako dito sa kingdom, di ko po alam kung nasaan ako. If hindi kita nakilala, pastor, di ko alam kung ano ako ngayon. That's why I'm always telling, pastor, I'm always telling my family, my friends outside the kingdom, especially yung mga hindi nakilala sa akin, kung nakilala lang nila ako, pastor, noon, before kita nakilala, pastor, then they will understand my love and my heart to defend you, and even to offer my life just to defend you, pastor. Pastor, salamat kayo sa tanang pagtudlo. Ayaw kabala ka, pastor, because until the last breath, pastor,
I will defend you with all of my life, with all of my heart. And dili na ako biyaan ng kingdom, Pastor. Pastor, rest assured na isa ko sa mutindog para sa kingdom. Isa ko sa mutindog para sa imwa, Pastor. And dili na ako ka ginakaulaw, Pastor. I am not ashamed that I am associated with you, Pastor. I'm very proud that you are my pastor. I am very proud that I am a KOJC missionary. And I am very proud, Pastor, that I have spent my life here inside the kingdom for 11 years and counting, and always and forever, Pastor. And once again, Pastor, salamat kaayo sa tanang butang na imuang gibuhat. Salamat kayo sa tanang mga pagtudlo sa imong mga pag-antos sa kuwang kinabuhi, Pastor. That despite sa kagahi sa akong ulo, despite sa akong mga pagkahimong badlungon, despite sa akong mga nahimong sala, wala ka ni give up sa ako, Pastor. Giantusan ko nimo, gidisiplina ko nimo, kay tungod ni tuo ka, Pastor, nga ako ang kinabuhi mabag-o, and wala ka napakyas, Pastor. Once again, thank you, Pastor, for everything that you have done in my life, Pastor. And I will always be in this King's service. And I will always serve the kingdom wholeheartedly, with all of my heart, with all of my soul, with all of me, Pastor. Daghang salamat kayo. Pastor, una sa lahat, maraming salamat sa imong pag-ugmad or sa sakripisyo po ninyo, sa hindi lang sa akin kundi bawat isa po sa amin, sa pagtuturo po ninyo, Pastor, na talagang ginabayan niyo po kami, na ginaid niyo po kami, Pastor, sa tamang landas. So salamat po, Pastor, sa inyong long suffering po sa amin, kahit na kami po ay minsan nakakagawa po kami ng mga labag po sa kalooban ng ating dakilang Ama. Pero maraming salamat po, Pastor, na kayo po ay always nandyan sa amin, na nagtuturo po sa kung ano po yung mga tama at mga hindi namin dapat gawin. Maraming salamat po, Pastor, sa lahat na binigay po ninyo sa akin ng mga pribilehiyo, na even though hindi po ako worthy na tumanggap nito, pero dahil po sa pag-ibig po ninyo sa akin, sa aking kaluluwa, andito po ako ngayon sa SMNI, sa Kingdom Nation, sa KOJC, Pastor. Maraming salamat. At Pastor, wala man po, hindi ko man po na-experience na ma-assign doon sa ground zero, doon sa 16 days. Pero wag po kayong mag-alala, Pastor, kasi lahat po kami ay nagkakaisa. Your words, your teachings, Pastor, are written in our hearts and in our minds. So dala-dala po namin to, Pastor, kahit saan man po kami na magtungo. At maraming salamat po talaga, Pastor. Alam ko po na hindi po basta-basta ang kinakaharap ngayon ng KOJC sa mga nangyayari. But Pastor, ito lang po masasabi ko, until the last drop of my blood po, sir, Pastor, hindi ko po iiwan ng KOJC. Hindi po kita iiwan, Pastor. At maraming salamat po because of your love. Kaya ako ganito. Kahit pa bigyan pa po ako ng another life, I will choose, Pastor, na i-offer po ulit ito para po sa kalooban ng ating dakilang Ama. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.